ipinag-uutos sa atin para tayo wag maimpluwensya ng iba na sirain yung ating pagkakilala at yung ating pananampalataya at yung ating kahalalan. Ang sabi sa atin ng mga apostol, sundin ninyo ang inyong mga spiritual na leader. Yun anyang leader sa iglesia. Sino po bang leader sa iglesia ngayon? Pamamahala. Paano po natin gagawing sundin yung namamahala sa loob ng iglesia? Maging handaan niya kayong gawin kung ano ang kanilang sinasabi. Ano dahilan at napakahalaga niyan? Sapagkat ang gawain anya nila ay magbantay sa inyong kaluluwa. Kaya nga, inaagapan natin kaagad Pagka mayroong naliligaw ng landas, pagka mayroong namumuhay ng hindi tapat, nahuhulog sa mga pagkakasala, nakakagawa ng kamalian, huwag nating isipin na tayo ay tinitikis pagka ginagawa yun. Ginagawa yun dahil sa pag-ibig sa atin para tayo ay hindi tuluyang masilo ng dyablo at tayo ay madala doon sa katotohanan. Sa paano pang paraan, malikha tayong masunurin sa mga kalooban at salita ng ating Panginoong Diyos. Ang kasamaan doon sa mga lumalaban, ayaw nilang gawin natin na tayo ay sumampalataya sa namamahala. Kung ano-anong ibinibintang. Tama bang gawin yun? Sila ba ang may karapatang humatol sa namamahala sa loob ng iglesia? Kasi ang pamamahala mula kanino? Sa Diyos. Kaya ang pamamahala kanino nanagot? Sa Diyos. Paano po yun? Merong pumupuna sa pamamahala. Hindi yun ang karapatan ng pumupuna. Ang kailangan doon sa kaanib, Sumunod. Yun ang bahagi ng ating doktrine. Sumunod ka sa namamahala, ang pamamahala ang magtuturo sa iyo ng mga salita ng Diyos na dapat mong sundin. Ang sabi nga ng kapatid na Eranio noon, pagka sa pamamahala, no compromise. Yun ang patakaran ko rin, sapagkat sa kanya ko natutunan yun. At hindi naman mali. Sapagkat yun na nasa Biblia. Hindi ikaw ang hahatol sa pamamahala. Ang Diyos ang hahatol. Pero ang tungkulin mo bilang kaanib, Sumunod. Marami tayong masasagupa pa, mga kapatid. Pero kailangan ng paninindigan. Kailangan ng katatagan sa ating pananampalataya. Sinamantala ko ang pagkakataong ito sapagkat alam ko maraming katanungan. Gusto kong sagutin, noon pa. Kaya nga lang, baka hindi pa yun ang panahon. Pero ngayon, kinakailangan sagutin para maintindihan ng iglesia kung ano ang posisyon natin sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Uulitin ko, ang iglesia, hindi po family corporation. Hindi ang may-ari nito ay mga manalo. Ang may-ari ng iglesia ay sino? Ang Diyos. Kaya ang lahat ng ating ipinatutupad at sinusunod, mga aral at utos po nino ng Diyos. Kaya huwag tayong matikatig sa ating pananampalataya. Manghawak tayo sa ating kahalalan. Hindi titigil ang ating kaaway, pero ang itinuturo sa atin ng Biblia, magpakatatag, magpakatibay tayo sa pagkahirang, sa pagkahalal, sa pagkatawag sa bawat isa sa atin, sa ating pong pagka-iglesia ni Kristo.